Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa mga aming namahal na kapatid sa Paisawan, Bagak, Bataan, sa aking mga kamanggagawa, sa mga senior citizens sa buong Kapuluan, doon sa mga minamahal naming mga panauhin at mga manonood sa YouTube, isang maalab at mapagpalang umaga po ang sumainyon lahat. Purihin natin ang Panginoon. No? Bago po tayo magsimula, inaanyahan ko pong yumuko tayo at alayin natin ang panalangin ng ating buhay na Diyos. Amang banal na lumikha ng lahat ng bagay, tunay na pinagmumula ng liwanag, karunungan at lahat ng pagpapala. Salamat sa iyong pagtawag at pagtatanim sa aming mga puso ng iyong salita. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa binigay mong kakayahang magturo ng iyong salita at pagbabahagi ng magandang balitang ito sa iba. Ama, sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, niloob mo po na matupad ang iyong dakilang layunin at kalooban. Tanglawan mo nga po kami, Ama, ng iyong karunungan at liwanag na lampas sa aming mga pangunawa. Bigyan mo kami ng sapat na tiwala sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo. Bigyan mo rin kami ng karunungang ipahayag ang mga katotohanan tungkol sa biyaya ng iyong salita. Patnubayan mo po, Ama, ang iyong buong sambahayan sa pamamagitan ng gawaing ito. Salamat po. Maghari ka nawa sa puso ng bawat nakikinig. Sinasamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Muli natin purihin ang Panginoon. Alam ba ninyo na may isang malaking katanungan sa puso ng bawat tao, mananampalataya man o hindi? Alam ba niyo na ang katanungan ito ay kasintanda na ng unang baha? Tiyak na makaka-relate tayong lahat sa tanong na ito. Hindi ba kayo nagtataka, bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang mga pagdurusa, ang mga kalungkutan, dalamhati, at kamatayan maging sa kanyang sariling anak? Sigurado ako na ang tanong na ito ay itinanong na natin ng maraming beses. Mga tanong na pilit nating inaalam kung bakit. Katunayan, ito rin po yung tanong ni Job at tanong ng maraming tao na lumalakad sa balat ng lupa. Kung totoong may Diyos, bakit niya pinapayagan na mangyari ang gantong uri ng buhay? Ganito rin po ang masiding tanong ng isang Kristiyanong tatay. Isang tatay, ang asawa po niya ay naaksidente. Nabangga ang kotseng sinasakyan nito. Grabe ang aksidenteng nangyari. Katunayan yung sasakyan po ay total wreck. Beyond recognition, hindi na po pwedeng i-repair. At alam po ba niyo ang nangyari sa asawa niya? Ang asawa niya ay nabalian ng braso, lumihis ang kanyang tadyang, basag ang likod, balakang, bali ang binti, at nagkaroon ng lamat ang kanyang bungo. Kinakailangan ng kanyang asawa ang 1 buwan sa ICU at mahigit 1 taon sa ospital para sa isang complete rehabilitation. Kawawa naman, no? Masakit ang nadamang kirot sa puso ng tatay na ito. Sino ba naman ang hindi, di ba? No? Bakit kailangan mangyari sa kanyang asawa ang pagdurusang ito samantalang mabuti at makadiyos naman sila? Katunayan po they had been attending the church regularly, faithfully attending Bible studies, prayer meetings, and fellowships. Tapos, nangyari ang mga bagay na ito. Anong iisipin mo? Kaya malaking katanungan ito para sa isang tatay. Ang mga tanong na ito ay tumanggap na po ng mga kasagutan mula sa salita ng Diyos. Isang pampatibay loob at kaliwanagan para sa ating ngayong umaga. Kaya, nais kong ibahagi sa inyong lahat ngayon. Tandaan po ninyo, ang layunin ng paksang ito ay hindi upang tukuyin ang pinagmulan o
o ang dahilan ng pagdurusa, kundi upang maunawaan natin kung bakit nangyari ito. Again, the question is, bakit ito pinahintulutan ng Diyos? Maayos naman sila, di ba? No? Bakit maaari pa rin magsaya ang mga Kristiyano sa gitna ng mga pagsubok? Ito po ang sharing tatalakayin natin ngayong umaga na pinamagatang The Problem of Suffering, Why Does God Allow It? Di ba? Marahil sa inyo, marami kayong karanasan sa buhay na tatanong kayo, bakit Lord? Ba't ako? Bakit hindi sila? Di ba? Ang unang dahilan na iminumungkahi sa Kristiyanong ito, sa tatay na nagdudusa ay Roman number 1, suffering keeps this world from becoming too attractive. Masyado na kasing attractive ang mundo. No? Wala ni isang tao ang nagnanais na makaranas ng pagdurusa. Wala po kahit isa, kahit itanong mo pa. Kaya lang, kumisan kasi, binabaliwala natin ang kahalagaan ng buhay at nagiging insensitive tayo, kaya dumarating ang pagdurusa sa buhay natin. Maaaring gamitin ng Diyos ang pagdurusa para maging maingat tayo at maging mas responsable upang makayanan nating tiisin ang anumang mga pagdurusang darating. Katunayan, ganyan mismo sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 5, talatang 3 hanggang 5. Ganito sinabi niya. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Di ba? Minsan, ang pagdurusa ay bunga ng pagkahulog. Bunga ng kasalanan ng tao laban sa Diyos. Hindi natin namamalayan yon. Insensitive nga tayo, no? Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 5:12. Ang sabi niya, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Sa kanyang liham sa Korinto, ito ang dinagdag niya, 1 Corinthians chapter 15, verse 21, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. So, ang pagdurusa ay nararanasan natin dahil tayo ay nabubuhay sa isang nasira at nabubulok na mundo. Naapektuhan tayo eh. Kita niyo? Ang pagdurusa ay dumating dahil sa ating mga kasalanan at mga maling pagpili sa buhay. Life is a choice, remember? Sa isang banda, magaganda ang itinuturong aral nito, no? Kagaya ng sinabi ni Apostol Santiago sa chapter 1, verse 2-4. Ganito sinabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. No? Maliwanag po yung mensahe, no? Kahit na nakakaranas po tayo ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, kailangan malaman natin na na nagpapatatag ng pananampalataya ay sa pamamagitan po ng pagsubok. Pag wala kasing pagsubok, paano mo matitiyak na mananampalataya ka? Paano mo malalaman na matatag ka? Kailangan may pagsubok. Di ba? No? Kaya dapat tayo maging matatag, ang sabi ng wika, hanggang wakas, upang maging ganap at walang pagkukulang.
Yan po yung instruction na mula kay Apostol Santiago. At puntahan natin yung letter A. The Bible tells us that we are pilgrims and sojourners. Ang linaw, no? Ang pamumuhay Kristiyano ay tulad ng isang taong manlalakbay. No? Tayo ay mga dayuhan lamang at pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito. Paulit-ulit natin sinasabi, akala kasi ng mga tao dito, permihan na sila eh. No? Yung panahon nila, ginugugol nila sa kung ano-ano dahil ang feeling nila, dito na sila mamamatay, dito na sila hanggang wakas. No, ha? So ano po ang iniisip ng Biblia sa paksang ito? No? Balikan natin sandali ang nakaraan ayon kay Apostol Pedro. Sa 1 Peter chapter 2 verse 10 to 11. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit kayo'y tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo, bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mga dayuhan lamang at pansamantalang naninirahan lamang tayo rito, di ba? Kaya nga ang title nung sinabi natin Pilgrims and Sojourners. No, ha? Nakita nyo? Dahil tayo manlalakbay lamang po, huwag natin kalimutan na ang mundong ito ay hindi natin tunay na tahanan. Hindi natin taga rito talaga. No? Kaya hinikaya tayo ng aral na ituring natin ang ating sarili na mga manlalakbay lamang at dayuhan sa lupain na ating tinatahanan. Now you might ask, bakit? Bakit? Ang ating paninirahan sa lupa ay pansamantala lamang sapagkat meron pong inihanda ang Diyos sa natahanan para sa atin at ito ay nasa langit. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya hindi po dito sa lupa, mga kapatid. Travelers lang tayo rito. Mga visitors. Mga taong gala. No, ha? So, isaalang-alang din natin ang mga mahalagang sinabi ng sumunod na talata. Doon po sa Hebreo, Kabanatang 13-14. Sabi niya, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Kita niyo? Ano po ba yung bayang darating? Kasi itong lupa na itong tinitirahan natin, isang araw, maglalaho po siya. Ang langit, ang lupa, maglalaho. So in short, saan mapupunta ang tao? Kaya may paglalagyan ng tao. Ipinangako na po ng Panginoon yan. Yung mga Christians dapat nakafocus doon sa hinaharap, hindi lamang doon sa kasalukuyan. Na-enjoy kasi natin dito no? Kaya, minsan parang routine na lang ang buhay natin, no? Gising, kain, tulog, trabaho, gising, trabaho. No? Ulitin ko yun. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin. At ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Yan po yun. No? Maliwanag So, hindi tayo dapat na magtaka. Alam natin na pansamantala lamang ang pagtigil natin sa mundong ito sapagkat hindi tayo taga rito. Kaya, nakakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Pansamantala lamang ang buhay natin dito sa lupa. Isipin nyo, kung walang pagdurusa at panay kasaganaan na lang ang ating mararanasan, wala na pong mananabik na pumunta sa langit. Ba't ka pa pupunta sa langit? Ang saya rito. Ang saya rito. Di ba? Oh. Wala na mananabik na pumunta sa langit. Sino pa mangangarap na pumunta sa langit kung gano'n? At dahil alam natin na isang araw, lilisanin po natin ang tahanang ito upang lumipat sa isang tahanang mananatili na inihanda ng Diyos. At yan naman ang inaasahan natin. Yung mga tunay na Kristiyano, diyan nakasalalay yung kanilang kinabukasan. Ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa 2 Corinthians 5:1. Alam natin kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Amen? Amen po ba?
Ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Sa atin kasi parang pag binasa natin, wala lang, no? Parang, wala naman yan. Naintindihan nyo? Sa madaling salita, tayong lahat ay mamamatay at tiyak po ito. Wala akong makakapigil yan, no? Ngunit, huwag natin kalilimutan na may pangako ang Diyos na isang tahanang hindi masisira at ang may gawa nito ay ang makapangyarihang Diyos mismo. Yun ang maliwanag. Sabi sa verse 5, ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kasi pag pinangako ng Diyos yan, sigurado yan. Yung mga nag-iisip sa inyo riyan, no? Binabasa niyo madalas yung Bible, parang wala lang. Tandaan niyo, lahat ng pinangako ng Panginoon ay matutupad. Ano po ang matutupad? Lahat na sinabi ng Diyos, simula pa noong una ay matutupad. Ano po ang katibayan nito? Lahat po yan. Mga nakasulat sa Bible na yan, wala pong mababawas yan. No? Hindi rin pwedeng dagdagan yan. Sabi po sa Mateo 5:17 hanggang 18, basahin natin. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, take note, maglalaho ang lahat at ang lupa, ngunit isang tuldok o kudlit man sa kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Lahat na sinabi ng Diyos, mangyayari lahat yan. Wala akong problema dyan. So, pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagdurusa, kalungkutan, dalamhati at kamatayan maging sa kanyang sariling anak. Bakit? Again, the question is, bakit? No? Letter B, if there was no suffering, na-imagine nyo ba? Kung walang pagdurusa, ano ang mangyayari? So, dahil walang pagdurusa, masarap ang buhay, no? Makukontento tayong lahat sa buhay nito, wala tayong gagawin kundi kumain, matulog, at magtrabaho upang ulitin ito sa araw-araw. Boring, di ba? Lalo na tayo, madali tayong magsawa. No? Boring po yan. Kung ganun po, wala na pong magnanais na umalis sa mundong ito, na pansamantala lamang at patungo sa kaguluhan dahil kontento na ang tao sa kanyang buhay. No? If there was no suffering, alalahanin nyo na ang pagdurusa ang nagpapaalala sa atin na kailangan nating maghanda upang lisanin ang mundong ito at kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Dapat lumago ka, ang pag-iisip mo lumago na. No? Huwag kang reklamo na reklamo. If there was no suffering, walang sino man ang maghahangad ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kailangan natin patatagin ang ating sarili para sa mga bagay na darating. Kaya yung mga nangyayari yan, pagdurusa, hirap, lahat po yan ay part ng training natin para yung pananampalataya natin maging matibay. Meron siyang sandigan, matibay siya. Yung kahit na dumaan dyan, mga lakas na ulan, may bagyo, sige, may baha, tibay. Kaya marami sa atin, konting nagre-reklamo agad eh. Titingala ka agad, Lord, bakit ako? Di ba? Nagre-reklamo ka. Nakita niyo yung nangyari sa Japan, yung tsunami. Patatapos lang ng lindol, biglang bumanat na naman yung tsunami. Ang dami na naman bahay na nawala. Ang dami na naman coaching natangay. Sira, ipon na naman sila niyan. Life must go on. Walang mag-give up dyan. Talagang ganon, ang hirap ng buhay. Diba, nung ikaw ay bata pa, nag-aral ka, pagka-graduate, magtatrabaho, mag-aasawa, magkakaanak, para ulitin lang ang problema ng magulang mo. Ganon tayo eh. No? Kaya kailangan matatag tayo. No? Letter C, tingnan natin. The Bible tells us that we are pilgrims and sojourners if there was no suffering, but the affairs of this life are so ordered. Wala tayong magagawa eh. Nakatadhana na po yan. No, ha? Ngayon pa lamang, sa dami ng gulo, wala nang atraksyon ang mundong ito. Kayo ba? Nai-enjoy nyo pa ba ang buhay ninyo? Ewan ko. Kay Lord lang siguro. No, ha? Kabi-kabila kasi ang kaguluhan. Ang Iran, Russia, China at North Korea ay naghahanda ng makipagdigma sa Amerika. Okay ba yun? Samantalang ang Lebanon at Syria,
sa tulong ng Hamas, ng Hezbollah at ng Houthi, binobomba ang Israel sa kasalukuyan. Hindi malayo magsimula ito sa ikatlong digmaang pandaigdig at tayo ay hindi ligtas sa digmaang ito. Tiyak na damay tayo dyan. Noong kala nyo, manonood ka sa television, nagigera sila. Hindi. Wala ng TV, wala ng kuryente, walang internet, wala na rin yung TikTok mo. Wala na rin Facebook. No? Anong papanoorin mo? Wala kang papanoorin. Hintayin mo yung putok ng bomba. No? Yun po yun. No? Kaya nga, kailangan natin maganda. Sapagkat isang araw, iiwan nga natin ang mundong ito upang lumipat sa langit. Yun ang sabi ni Jesus eh. No? So sino sa inyo ang gustong tumira pa sa mundo kung ganon? Di ba? Kung sa bagay, ayon sa NEDA, sa National Economic Development Authority, kapag ang isang Pilipino ay mayroong 64 pesos sa isang araw, mayaman na raw, hindi na raw magugutom dahil kasya na ang 21.35 per meal. Ewan ko kung saan planeta nakatira itong may-ari na ito ng NEDA. Maaari nakatira sa ibang planeta ito, siguro gano'n ang bilihan doon, 21 lang. Tanong nga natin sa kanya, sana paalala niya sa bayan, para, saan mabibili ito, sir? No? Wala na nga makain yung tao eh. Tapos sasabihin mo, 21 per meal, pwede na. Saan kaya kumuha ng mga datos yung... Pag ako presidente, sisipahin ko yun. Bumalik ka muna sa subject na economics. No? Eh, yung gamot ko lang, para sa buwan na maintenance, umaabot na ng 8,000 eh. Gamot lang yun. Wala namang ginagawa yung gamot yun, kundi i-maintain ka lang. Maintenance lang ang trabaho nun eh. O, maintain ka lang dyan ha. Hindi mo yan. 1, 2, 3. O, inom. O, maintain ka na. Hindi pa kasama yung kay Sister Rubiron. So, hindi ba mas masarap tumira sa langit? Hindi ba yun naman ang gusto natin, libre lahat? Yun ang pangarapin ninyo. O ngayon naintindihan natin na wala talagang atraksyon ang mundong ito. Pero alam ba ninyo na sa kabila nito, Roman number 2, suffering can bring out our best. Yan. Letter A. The man whose wife was seriously injured saw this. Nakita niya. Pero mo, bali-bali yung katawan ng asawa niya. No? Nakita ito ng Kristiyanong tatay ng asawa ay naroon pa rin sa loob ng ospital. Alam niyo, sa kabila po ng trahedyang nangyari sa kanila, naranasan naman nila yung suporta ng mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga kapitbahay. No? Meron din tumutulong sa kanila ng suportang pinansyal. So, alam niyo, kahit nakakaranas ka ng ganitong trahedya, no? Nakikita natin ang buhay na ito sa ating mga Pilipino. No? Ang mga Pilipino kasi ay kilala na may matatag na ugnayan sa pamilya. Meron tayong kakayahang umangkop, mabuting makitungo, maggalang, masipag, bukas palad, matulungin at mapagbigay lalo na sa panahon ng mga natural disaster. Kagaya ng bagyo, baha, di ba? Kapag may nawala ng bahay dahil sa sunog, buhawi o baha, nakakatulong tayo. Sa mga panahong nakamamatay, nakaramdaman tulad ng COVID, dito makikita ang katiyagaan ng mga Kristiyano. At sabi nga sa letter B, this may be one reason why early Christians rejoice in their trials. Kahit na nahihirapan sila, meron pa rin silang kagalakan sa buhay. Ang Christian kasi dapat ganun eh. No? Kanina nga pinagmamasdan ko yung mga tumutugtog eh. Tinignan ko kung masaya silang nagpupuri. Ay hindi, bagsak. Bagsak. Tumutugtog lang sila. Walang mukha, walang ano. Ang masaya lang yung kumakanta, yung tatlo. Pinagmamasdan ko eh. Sabi ko, paano malungkot sila, no? Saan kaya pupunta itong mga ito? Kasi nagre-rejoice tayo when we sing to the Lord. Di ba? In spirit and in truth, we worship God. Masaya. Meron ka smiling. Di ba? Kahit na konti lang. Kung bungi ka, di takpa mo na lang. Pero yung nakaganon ka lang, parang paalala sa music ministry yan, ha? Ayusin yung mga ano yun. Sabi ni Lord, kala ko ba nagre-rejoice kayo? Ba't kayo ganyan?
Hindi nyo napapansin yan eh. Ako napansin ko. Ganyan ako eh. Ako, ba't ganito? Sinasabi kasi ng kanta, rejoice eh. Tapos, baka marahil sa loob, hindi na ako lumingon. Baka malay mo sa kongregasyon, ganun din. Mga malulungkot ang mukha. Siguro mga hindi pa sumahod, hindi nakabili ng bigas. Gulat ko, 45 pesos na pala bigas yung pinakamura ba yun? Pinakamura na ba yun? 45 o magkano ba? 60. Grabe, nakakalungkot talaga ang buhay ito. Alam niyo, tinignan ko yung litrato ko nung araw. Alam mo, bigas namin 45 centavos. Siyempre naman yun. Nag-export pa tayo ng bigas nung araw. Ang mahal-mahal ngayon. Tapos pwede ka na raw mabuhay sa 21 pesos. Amazing. No? 25 pesos. No? Dito, this may be the one reason why early Christians rejoice in their trials because nauunawaan kasi ng Kristiyano na sa kabila ng mga kapigatian nararanasan nila ay maring makabuo ng isang matibay na pag-asa. Pag-asa, gaya ng isinulat ni Apostol Pablo sa Roma, sa 5:3 hanggang 4. Sabi niya, ulitin natin ito, no? Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Kasi pag hindi ka matatag, anong buhay mo? Anong kinabukasan mo? Anong future mo? Anong hope? Wala. Kasi kung sa mga problema to para ka nilalampaso, walang mangyayari sa buhay mo. Walang darating dyan. No? Kaya mag-isip-isip po tayo, no? Punta tayo sa Roma number 3. Suffering gives an occasion to silence the enemies of God. Ayan, tingnan niyo po yan, ha? Yung mga kahirapan yan ang bibigay sa atin ng pagkakataon para patahimikin ang mga kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Letter A, the story of Job. No? Alam niyo nangyari sa buhay ni Job, ganito yun eh. Kasi gusto kasing patunayan ni Satanas na mali ang Diyos tungkol kay Job. Na kaya daw naglilingkod si Job sa Diyos ay dahil pinagpala siya. Pero nakita natin na dahil sa pagtitiis si Job, sa kabila ng kanyang mga pagdurusang dinaranas, ito ang nagpatahimik kay Satanas. Pagka may mga problema tayo, alalahanin natin na ang Diyos ang unang-unang nagbigay ng ayuda sa taong bayan. Yung ayuda, kailan na nauso yan? Matagal nang ginagawa ng Diyos yan sa bawat pamilya. Basahin natin Deuteronomy chapter 28, verse 7. Ano sabi? Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Bakit? Ando ng protection ng Diyos. Kaya nga minsan pag naalala ko yung buhay, sabi ko, totoo naman talaga eh. Dahil simulat sa Paul, ang daming dumaan na problema sa buhay ko, pero salamat meron Diyos. Salamat ando doon siya. No? Tsaka, laging ang Diyos on time. Hindi kanya hayaang nalulunod ka. Hindi ka na makahinga sa iaabot yung kamay mo. Pambira. Hindi gagawin ng Diyos yun. Nandun siya. In my personal life, naranasan ko po yan. I don't know about yours. Ganon siya. Maraming nalunod na ako, niligtas niya ako. Dapat namatay na ako sa bakbakan sa Nueva Ecija, naligtas ako. Dapat nahulog ako sa kanal ng Mindiola, yung ilog doon na burak. Naligtas ako. Maraming pagkakataon. Hindi nagpapabaya ang Panginoon eh. Dapat pakaisipin ng bawat Kristiyano yan. Ha? Wala naman talagang nakakakita sa atin. Lalo pag nag-iisa tayo, hindi natin alam kung saan may panganib eh. Pero ang Diyos alam niya. Alam niya. O, di ba? Naglalakad ka sa gabi niyan, hindi may iwasan eh. Malay mo, may dumaan dyan naka-tricycle na bigla kang pagsasaksaking kang ganun. Mga tao pa ngayon, hindi lang adik sa droga, adik pa sa pagpatay. Sinaksak mo na nga eh, sinaksak pa ulit. Tsak, 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 tsak. Lipas sa kaliwa. Tsak, 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 tsak. Ganado.
Kawawa ka, naglalakad ka sa dilim. Paano kung wala ang Diyos? Nakita niyo po yun? Ako yung maski malilit na bagay, iniisip ko yan eh. Lalo na ngayon, may edad na ako. Siyempre, hindi na ako makakatakbo ng mabilis. Di ba? Minsan sinubukan ko nga mag-treadmill eh. Yung katabay akong babae. Mabilis yung babae maglakad. Binilisan ko rin. Number 2 siya. Number 2 rin ako. Pinihit niya sa number 3. Number 3? Number 3. Bira din ako. Number 3. Kala mo ikaw lang, ha? Ganyan, number 4 Hindi pa gumigive up. Nagiging siya number 4. Huminto. Sabi ko, Lola, di nahirapan ka. Lola, yung kalabang ko. Yung buhay na to talagang kailangan matyaga ka, no? May protection tayo sa Panginoon. Ganito dapat ang paninindigan natin sa gitna ng pagdurusa. Meron pong isang awit sa 138 verse 7. Sabing ganon. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, take note mga kapatid, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Amen? Purihin nga natin ang Panginoon. Di ba? Di ba parang, di ba parang, di ba? Parang tutunaw ang puso mo. Di alam mo yung mga, Di ba? Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, pero may totoo ba yan? Ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Talaga? Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Kanino ka aasa? Di ba? Kasama po si Satanas dyan at ang lahat ng mga problemang nakatagan sa atin. Hindi lang po yan. Letter B, God desires that we silence foolish men. Sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 15, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Yung buhay nating maayos, yan ang magpapatigil sa kanila. No? Binigyan diin po ni Apostol Pedro na ang mga mananampalataya kailangan mamuhay sa paraang maayos. No? Magkaroon ng matagumpay at malinis na pamumuhay sa gitna ng mga hindi nakakaunawa at sumasalungat sa pananampalatayang Kristiyano. Alam mo, may mga taong payag na maging alipin ng kasalanan. Ano man ang sabihin nila, napapatunayan lamang na ang mga taong ito ay masama at patuloy na namumuhay sa karumihan. May mga tao pong gumagamit ng social media ngayon na kumukutya sa mga aral ni Kristo. Kamangmangan daw ang relihiyong Kristiyano. Nasasaktan ako habang binabasa ko. Sabi niya, wala yan. Mga relihiyon na yan, yung mga born again na yan, wala yan. Binabatikos po yung mga taong binago ng Diyos. Nasaktan ako Hindi naman ako sumasagot kasi meron silang nagsasagutan sila Kailangan pong pasubalian ng bawat Kristiyano ang mga kasinungalingang ito. Patunayan natin na kahit po nasa gitna tayo ng pagdurusa, nananatili pa rin tayo may pananalig sa puso at isipan at nakatingin kay Kristo. Dapat ganon. Huwag niyo alisin ang mata niyo sa Panginoon. No? Minsan kasi po na pagka dumating yung biyaya, nawawala ang mata natin sa Panginoon. Napupunta rin sa biyaya. No? Dapat yung biyaya, di mo na tinitignan Alam mo na, sa kamay mo na yan Nakatingin ka sa Panginoon, papasalamat ka sa Kanya. Bilangin niyo lahat yung mga biyayang pinarating ng Panginoon. Ano pa po? Letter C. Patiently enduring or doing good in times of suffering. Ganyan ang buhay Kristiyano. Kahit may mga tiisin, patuloy na ipinapahayag ang mabuting balita sa kapwa. Hindi tumitigil. Mahirap po talaga yan, mga kapatid, pero simulan natin sa tahanan. Masikip, tingin yung bahay, masikip, maliit ang space na ginagalawan natin. Kulang sa mga amenities. Walang shower, walang bidet, walang privacy, malayo ang sakayan, di ba? Very inconvenient, malit ang sweldo, pinagkakasya lamang, mahirap sumakay at pag nakasay ka na, traffic.
Ang hirap po niyan. Araw-araw yung mga nagtatrabaho rito, tanungin mo. Tanong mo kung gustong-gusto nila yan. Araw-araw yan ang dinadanas natin. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, natitiis natin ang pagdurusa at sa pamamagitan ng pag-ibig na ipapakita natin ito sa mga taong nagdurusa rin na gaya natin. No? Nananatiling nagniningning ang buhay natin sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Pakinggan po natin yung comforting words mula kay Apostol Santiago sa 5:7-11. Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin. At minamatyagaan ang pagpatak ng ulan. Dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag na kayo magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Hindi ba very comforting words yung mga sinabi na yan ni Santiago? Ano pa po? Tuloy natin, Roman number 4. Suffering makes us appreciative. Appreciative. Hindi natin nakakaligtaan ito. No? Letter A, we all receive so many good things in this life. Amen po ba? Marami ba kayong mga magagandang bagay na tinanggap sa buhay ninyo? Naalala mo yung unang sulpot ng baby mo? Tuwan-tuwa ka? Di ba? Nag-uunahan kayo magbigay ng pangalan ng asawa mo. Bigay natin sa kanyang pangalan ay Ismael. Sabi naman ng isa, hindi, mas gusto ko Tagalog. Nagtatalo pa kayo nun. No? Pero tuwan-tuwa kayo sa first baby ninyo. Blessing po yun. Naalala mo nung unang-una ka matanggap sa trabaho? Love, natanggap na ako sa trabaho. Tuwan-tuwa ka, di ba? Magkano sweldo ron? 4 pesos a day. Nagsimula ka sa 4 pesos eh. Pero masayang-masaya kayo noon, di ba? Maraming bagay na magaganda tayong tinanggap. And it is easy for us to become prone to take them for granted. Minsan parang hindi tayo nagpapasalamat, no? Diba? Hanap ng trabaho, na makita ng trabaho, hindi naman nagpatotoo. No? Kinip niya lang yung tinago niya sa sarili niya. Sa halip na tanggapin lang natin ang mga pagpapala na may pasasalamat sa Diyos, kailangan rin natin ipatotoo ang mga ito para marinig ng ibang tao kung gaano kabuti ang Panginoon. Meron ako dito nakikita atin lang ng atin, hindi nagpapatotoo. Ayaw ko kung nangyayari sa kanila. Siguro naisip ko, kinahihiyan nila ang Diyos. Oo, huwag sila magsisinungaling, ha? Kinahihiyan nila ang Diyos. Alam mo ba, pag hindi mo pinatotoo ang kabutihan ng Diyos, ikinahihiyan mo siya. Di ba? Kita niyo? Kilala ko sila. Nakikita ko yan dito. Hindi ko sasabihin sa inyo, secret lang. Punta natin letter B. Suffering can help us appreciate more fully. Ito, kabaligtaran to sa sanlibutan eh. Pag nakakaranas na ng hirap, wala na. No? Suffering can help us appreciate more fully. Halimbawa, ay ang isang mabuting kalusugan. Naisip niyo ba ang Diyos na hindi kayo nagkakasakit? Naku, salamat sa Diyos, di ako nagkakasakit. Di ba? Mapagmahal na pamilya at mga mabubuting kaibigan. Hindi ba pagpapasalamat sa Diyos yan? Sa kabila ng mga pagdurusa, nakakapaghandog ka pa rin ng mga awiting makalangit sa Diyos na buhay. Every Sunday. Ang magandang halimbawa nito ay kung paanong ang pagdurusa ng isang katulad ni Apostol Pablo nung siya ay nasa loob ng bilangguan. Ganito po ang patotoo niya. Filipos 1:3-8. Basahin natin. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y lagi nagagalak. Dahil sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan.
natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagan ko kayo ng ganito. At dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalagan ng magandang balita at ngahit ngayon ako'y nakabilanggo. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesucristo. Tayo po yun, no? Kahit nasa loob siya ng bilangguan, naalala niya yung mga kapatiran at ipinapadalangin niya sila. No? Meron pa po, Roman number 5. Suffering makes us more dependent upon God. Kaya nga sabi ko, kung wala akong kahirapan, walang pagdurusa, hindi na natin maaalala ang Diyos. Letter A, too often, we think ourselves self-sufficient. Ngunit kapag narinig mo sa isang taong biyasa na nagsikap sa lahat ng kanya makakaya, subalit bigo siya, bigla mong mapagtatanto na kailangan mong umasa sa Diyos at no other time. Umaasa tayo sa Diyos para sa ating mismong hininga. Gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo, sabi niya, in Him we live and move and have our being. Kanta natin yan kung matatandaan nyo, no? Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya. Minsan tanongin mo sarili mo, tanongin mo, and be honest, anak nga ba ako ng Diyos? Tinanong niyo na ba sarili niyo ng ganyan? Sino sa inyo nagtanong ng ganyan na, anak kaya ako ng Diyos? Meron po ba? Uy, nahihiya sila, oh. Wala nagtanong ng ganyan? Ha? Ayun, meron. Meron pa ba? Meron naman pala. Ba't kayo nahihiya, no? Nakakaya ba yun magtanong sa Panginoon? Siyempre, gusto mo matiyak, di ba? Lord, anak mo nga ba ako? Di ba? Kasi yung mga bagay na pagtatanong na ganyan, maganda po yan kasi gusto natin magkaroon ng katiyakan, magkaroon ng kasagutan yung mga katanungan natin. No? Sabi mo, Lord, anak mo ba ako? Sagot ng Panginoon, hindi mo ba ako nararamdaman? Di ba? Ano sa tingin mo? Di ba? At saka ang Diyos kasi pag nagsalita, very gentle. No? Very gentle siya. Ano pa? Sige pa, ano pa nagagawa ng mga kahirapan to? Roman number 6. Suffering helps purify us. No? Letter A, consider the import of two passages. Ito po yung 1 Peter 1, 6 and 7, at saka Santiago 1, 2 to 5. Basahin ko po, no? 1 Peter 1, chapter 1, verse 6 to 7. Ito'y dapat niyo kagalak, kahit na mari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Yun naman pala eh. Tama po yun. Sinabi ng Biblia na ang pagdurusa ay tulad ng apoy. Kasi ang apoy, nililinis yung ginto. Inaalis po yung mga hindi karapat-dapat doon. Kaya makita nyo, pagka niluluto ang ginto, no? Pag isinalin mo na yan, yung mga residues niya naiiwan na. Yung mga purong talisa na ginto, yun ang nahihiwalay. Ang nagpahiwalay niyan yung apoy. No? Tingnan naman natin yung sinasabi ni Santiago sa 1, 2 hanggang 5. Ano sabi niya? Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sino pa sa inyo nakakaranas ng pagsubok? So lahat, meron. Tingnan natin. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. It's all there.
maturity can be developed through trials. Pag walang pagsubok, wala pa. Hindi mo alaman kung matibay kang Kristiyano. Alam niyo, pagka tayo, masarap ang kinakain na araw-araw. Maaga natutulog, gising. Pag gising mo, may almusal. Ang sarap, no ha? Tapos may sasakyan ka, papasok sa opisina, may driver ka, aircon, no? Pagbaba mo sa opisina na, you don't care about the traffic anymore. No? Pagdating sa opisina, may sasalubog siya, good morning, sir. Tuloy-tuloy ka lang. No? Sarap ng buhay mo. Alam mo, pag biglang inatake yung asawa mo, matataranta ka. Kasi wala kang naranasang hirap eh. Ang naranasan mo, puro kasaganaan, sarap. Kaya yung hirap minsan, kailangan natin yun. Para matesting ka. No? Kung talagang ganap na at matibay. No? Maturity can be developed through trials. No? Upang ilarawan kung paano, isaalang-alam po natin ang nangyari sa asawa ng lalaki. Yung asawa ng lalaki na napinsala sa trahedya. No? Balikan natin yun. Alam niyo, maraming beses niyang tinanong ang sarili niya sa nakaraang 6 na linggo. Yung time na yun. Ipinagtapat niya sa Diyos ang bawat kabiguan at pagkukulang niya. Hindi niya nais na maging hadlang ang kanyang kasalanan upang hindi pumarinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin para sa kanyang asawa. Hirap na hirap ang kanyang kalooban. Kailangan talagang maging tapat siya sa Diyos at sa kanyang sarili. Handa siyang magtiis sa kabila ng trahedyang naganap. So makalipas pa ang panahon, he was a better person. Yan naman yung mga trials, yung mga pagdurusa, yan ang magpapatibay sa iyo. At nagiging mas mabuti kang tao later. Mas malawak na ang kaisipan mo. Naranasan mo na kasi, alam mo, para kang veteran. Nakita mo na to, galing ka na sa Korea, galing ka na sa Vietnam, galing ka sa Afghanistan, nakita mo kung ano yung digmaan, anong uri ang buhay. Lalawak ang kaisipan mo. At dahil doon, naging matibay ka. Ang Kristiyanong di nakakaranas ng pagdurusa, ampaw. Yan yung mga parang baby na natinig lang ang pa, aw. Ang galakad na ganyan, natinig ang pa, Mami, aw. Alam mo yun? Mga Kristiyanong malalata. Kailangan may konting makaranas ng yun. No? Ano pa po ang maring ibigay nitong mga pagdurusang to? Roman number 7, suffering makes us sympathetic. Letter A, Paul wrote of this value of affliction. Paul wrote of this value of affliction. Lalo na po sa church ng Corinto. Remember yung kanyang ikalawang sulat doon, 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Anong sabi niya? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Kita niyo na? Ano sabi niya? Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Yung strength mo, yung katatagan mo, ang gagamitin ng Diyos para palakasin yung mga taong kapos, mga nanghihina, mga nagdurusa. Gagamitin niya. Gagamitin ka ng Panginoon. Pag nakita mo yung tao, ipagpipray mo siya, iko-comfort mo siya. Yung tao kanina na latang-lata, biglang parang bagong tanim na tumibay. No? Napalakas mo siya. No? Ito rin ang tumutulong sa atin upang makapagbigay tayo ng aliw sa iba sa panahon ng pagdurusa. Kaya dapat ang Christian malakas. Walang mahina. Ang hirap ng kapatid, lagi mo inaalala yan. Alam mo? Kasi yung kapatid, lagi gano'n, alam mo, pastor, napapagod na ako. Hindi mo kapatid, isang araw. Kinabukasan, makakita mo na naman, kapatid, kamusta ka na? Eto, nangihina ako. Ito na naman. Miyerkules, pinuntahan mo na naman yung kapatid. Nakahiga. Bakit? Nag-pray ka na ba? Hindi eh. Bakit? Dahil problema eh. No? Alam mo yung, pagka ganun yung kapatid na pinupunta mo sa bahay, hindi malayo, mahawa ka ron eh. Naku kapatid, buti dumating ka, sabi sa'yo. Kamusta ka? Sabi siya, ako nanghihina na rin. Kaya importante yung Christian malakas. No? Ang magpapatibay din, yung mga nararanasan mo sa buhay. Yan ang magpapatibay sa'yo. Di ba? Hindi nalilingid yung mata mo, hindi lumilihis. Alam mo kung sino titignan mo, no?
No? Ano pa? Letter B, we may think we can sympathize with someone. Yun ang akala natin. No? Ngunit hanggat hindi natin sila nakakasama ng personal, hindi natin maunawaan kung ano yung nararamdaman nila. Nasa bahay ka lang lagi, hindi ka naman lumalabas, kapatid. Hindi ka lumalabas ng bahay lang, doon ka lang sa bahay lagi. Hindi mo dinadalo yung mga... Hindi natin tunay na maintindihan yung mga pagdurusa nila. Wala tayong experience, no? So, ang sabi ng salita, makidalamhati tayo roon sa mga nagdadalamhati. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 12, verse 15, makigala kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ayan. Kaya mong kontrolin yun kasi malakas ka, no? Nagbibigay daan din ito sa atin upang makapaglingkod din naman doon sa iba. Kita niyo po yun? Meron pa, hindi pa tayo tapos yan. Roman number 8. Suffering teaches us how to pray. Yang mga pagdurusang yan ang magtuturo sa iyo, kapatid, ng prayer. Letter A, we may be a praying people. No? Nagdarasal tayo sa tamang oras. Nagdarasal tayo para sa mga tamang bagay, tamang motibo. No? Letter B, in the midst of suffering, we learn how to pray. Di ba? Pagka talagang hirap na tayo, no? Hindi na magkasya. Sabi nung 21 pesos daw, meron ka ng breakfast. 21 pesos? Paano magkakasya yun? Magkano itlog ngayon? Magkano yung, yung noodle soup? No? At saka alam mo, pag kinain mo, almusal, noodle soup, tsaka itlog, sa tanghali, noodle soup, tsaka itlog, sa gabi naman, itlog, tsaka noodle soup. Pag babalik-baliktarin mo lang yan. Alam mo, mga 1 buwan lang, maputla ka na noon. Kailangan mo na, kailangan ka na pumunta kay Santa Ana. Terrible. Paano magkakasya ito? Hirap ng buhay, no? Letter B, in the midst of suffering, we learn how to pray. Maalab, matyaga, may mga daing na hindi mabigkas. Pero huwag ka mag-alala. Alam mo, yung mga hinagpis mo, yung mga nararamdaman mong kahirapan, may kasama ka dyan. Basahin natin yung Roma 8:26. Ano sabi? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Katulong mo, Holy Spirit. Sarap ng Christian, biro mo. Alam niyo nangyari sa lalaki na yon na Kristiyano pagkatapos po ng trahedya. Magaling na yung kanyang asawa, no? Siyempre, nakarecover na po. Lalo naging marubdob ang panalangin at pasasalamat ng tatay na ito sa Diyos. No? Mas malalim ang kanyang panalangin sa nakalipas na mga buwan kaysa nakalipas sa 20 taon. Naging maganda ang prayer niya. No? Binago ng trahedya ang kanyang mga panalangin sa natitirang bahagi pa ng kanyang buhay. He was never the same again. No? Magandang lesson po yan, na matututunan natin sa mga taong nakaranas ng trahedya. Marami sa inyo ito, nabangga na, motor sumemplang, di ba? Marami na nakaranas, merong nabangga ang sakyan, no? Maraming na-aksidente, no? Pero sa kabila nun, nandito pa rin tayo, no? Sa akin po pagtatapos, mga kapatid, nakikita ba natin kung bakit pinahihintulutan ng isang matuwid at maawaing Diyos ang pagdurusa? Naintindihan po ba natin yon? Kung tignan natin ang pagdurusa mula sa pananaw ng isang ordinaryong tao, hindi po natin malalaman kung bakit pinahihintulutan ng makapangyarihang Diyos ang pagdurusa. Ngunit ngayon, tandaan natin ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pakinggan po natin ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan.
Kapag tinitingnan natin ang pagdurusa mula sa pananaw ng Diyos, yung punto de vista ng Diyos, mula sa kanyang mga plano bilang paghahanda po para sa atin sa kawalang hanggan, kung magkagayon po, maunawaan natin kung bakit niya pinahintulutang mangyari ang mga pagdurusa. Huwag po natin kakalimutan ang paalala ni Apostol Pablo sa atin na hindi nagkukulang ang pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong mag-isip na parang hindi na ako mahal ni Lord. Huwag niyo isipin yan. Minsan ang diablo yun ang inihintay niya. Yung pagka punong-puno ka ng problema, no, wala na, no. Hindi ka na naalala ng Panginoon mo, no. Huwag mo kayo maniwala ron. Hindi totoo yun, yung binubulong ng diablo. Basahin mo yung sinabi ng Apostol Pablo sa Roma 8:35 hanggang 39. Ano sabi niya? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan ba? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinangako sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan ang matagal na nakalagay sa puso ko. Kaya hindi ako warrior. Yan ang nakalagay sa puso ko. Pangako ng Panginoon niya. Tandaan niyo mga kapatid, makinig po kayo mabuti ha. Tapos na to, patapos na ako. No? Pakinggan niyo. Hindi tayo inaatake ng diablo dahil mahina tayo. Inaatake kayo ng diablo dahil malaking banta tayo sa kanya. Malaking banta. Kasi nagpapatotoo tayo eh. Malaking banta sa kanya. No? Dahil may mga mahalagang bagay na nasa loob ng puso natin, si Kristo. Tandaan niyo na hindi susubukan ng magnanakaw na pumasok sa bakanting bahay kung wala siyang makukuha. No? Hindi tayo madadaig ng diablo, kaya sinusubukan niyang pagdusain tayo. No? Alam niya, yun ang kahinaan natin eh. Kaya, wag na wag kayong susuko dahil ang kamay ng Diyos ay nasa ating mga anak niya. Alam ng Diyos na napapagod ka, pero alam ng Diyos na nagsisikap kang unahin siya. Kaya naman gagawa siya ng paraan. Gagawa ng paraan ng Diyos kahit hindi mo alam ang mga kaparaanan niya. Makakatiyak ka sa Diyos. Siya ay kasama mo. Siya ay para sa iyo. Okay? Huwag nating kalilimutan na ang pinakadakilang nabubuhay sa buong kasaysayan ng mundo ay si Jesus. Wala siyang alipin, ngunit tinawag siyang Panginoon. Walang natapos na pag-aaral, ngunit tinawag siyang guro. Hindi siya doktor, ngunit tinawag siyang manggagamot. Wala siyang hukbo, ngunit natatakot sa kanya ang mga hari. Hindi siya militar na nagwagi sa anumang digmaan, gayon paman, nasakop niya ang mundo. Hindi siya naninirahan sa isang palasyo, ngunit tinawag siyang Panginoon. Wala siyang pinamunuang mga bansa, ngunit tinawag siyang hari ng mga hari. Wala siyang nagawang krimen, ngunit ipinako siya sa krus. Siya ay inilibing sa isang libingan, ngunit siya ay nabubuhay ngayon. Ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito, kundi nasa puso ng mga mananampalataya sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad, kaya nabago ang milyong-milyong tao sa mundo. Hindi siya nag-aalok ng material na kayamanan, ngunit tinuturing natin siyang kayamanan. Wala siyang ipinangakong kapangyarihan sa lupa, ngunit ang kanyang pangalan, ang mga walang kapangyarihan ay makakasumpong ng himala. Sa kanyang kahinaan, matatagpuan natin ang ating kalakasan. Sa kanyang pagdurusa, ang ating kaligtasan. Siya ang pinakadakilang tao sa buong kasaysayan, patuloy na nag-aanyaya ng isang pag-ibig, katubusan at buhay na walang hanggan. Ang kanyang pangalan ay Jesucristo. Purihin nawa ang Diyos sa umagang ito. Nanyahan ko po lahat na tumayo. Tayo po'y manalangin.
Mapagmahal na Diyos na malugod na gumagabay sa amin. Ipagkaloob mo nawa na maging masunurin kami at hindi lamang mga tagapakinig sa iyong salita, kundi mga tagatupad din naman. Gawain nawa kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng mga kapahayagan na dinala mo ngayong umaga. O Panginoon, huwag nawang mawala sa amin ang iyong pag-ibig. Sa halip, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, pagtitiis at katatagan upang malayo sa kasalanan at sa hatid nitong pagdurusa, pinsala at kahirapan. Tulungan at samahan mo kami na magtiis at hayaan mong magligtas mula sa kamay ng iyong mga kaaway at maging malayang sumunod sa iyong ganap na kalooban. Maraming salamat po, Ama. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Tanggapin po natin. Tanggapin natin ang bendisyon ng mahal nating Diyos. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Alalahanin natin mga kapatid na tapat ang tumawag sa atin at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos at ang lahat ng may lakas sa umagang to ay sumigaw ng malakas na. Amen. Purihin ang Panginoon. Magbatian po tayo sa isa't isa mga kapatid.